Hindi ko papayagan dungisan mo ang pangalan ng ating pamilya. Tuloy ang kasal ninyong dalawa anuman ang mangyari. Hindi ako magdedesisyon tungkol sa bagay na ito. Kami ng papa mo ang gagawa ng paraan para manatili ang ating negosyo. Alam nyo, dahil sa inyong pagiging makasarili at ang pagpapakasal ko kay Xiaozi, pagsisisihan niya habang buhay. At ako, habang buhay kong dadalhin yun. Ma, gusto niyo ba talagang sirain ang buhay ko? Ang balak mong pagpapakasal sa hampas lupang Shanchay na yan, yan ang sisira ng iyong buhay. Huwag niyong kalimutang may matalas ng ngipin ng tigre. Matandang mangkukulam. Ano? Matandang mangkukulam? Sino pa ba? Ikaw ang kausap ko. Baliw na mangkukulam. Kung ayaw niyong mawala ang inyong anak, ibili niyo siya ng kulyar at itali niyo sa inyong bewang. Sandali lang, Shanchay. Sino ka ba sa akala mo? Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Wala akong sinabi sa lipunan. At sa inyong paningin, damong ligaw lang ang katumbas ko. Pero isang bagay ang malinaw kong sasabihin. Ginagawa ko ang lahat para hindi ako maliitin ng mga tao. Alam nyo, ngayon ko lang nalaman para pala kayong walang pinag-aralan. Kayo ang pinakamasamang tao ang aking nakilala. At para sa inyo, ang anak nyo lang ang pinakamahalaga. At ang iba, para sa inyo walang kwenta. Hindi na kayo dapat nagpunta pa. Umalis na kayo! Sanjay? 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 Nasaan si Mama? Siya nga pala yung master. Nagpunta ang iyong mama sa London. Bago siya umalis, pinakiusapan niya akong bumalik dito at ayusin ang lahat. Ang sabi ni Madam sa akin habang wala siya dito, kailangang merong isang mag-aasikasong tao. Ulyanin ka na nga. Hindi mo na alam ang mali sa tama. Maaaring ang ulyanin na ako. Pero sa nakita kong pag-uusap ninyo ng babaeng yun kanina, mukha yatang siya ang espesyal na babae para sa'yo. Siguro nga ako'y matandaan at ulyanin. Hindi ko alam. Nagkamali ako. Sige na. Sandali lang. Ano yon, young master? Ano bang binabalak nyo? Maaring matanda na ako at ulyanin. Pero ang puso ko naman ay hindi bakal. O sige. Naisip ko lang na pwede ko siyang gawing personal maid ni young master. Kailangang alas 5 gising ka na at bago dumating alas 6 ang entrance hall at buong sahig nito kailangang malinis na. Alas 7 nakahanda na ang agahan. At ikaw naman, pagkatapos sa eskwela wala kang ibang pupuntahan, hindi pwedeng lakwatsa. Bumalik ka dito at ituloy ang trabaho, naiintindihan mo ba? Bilang katulong sa bahay, bawal ang lihim dito. Ganyan ang tamang pagsisilbi sa mga amo. At nakapagdesisyon na akong gawin kang personal maid ni young master. Ako ang batas sa pamamahay na ito. Makinig ka, simula bukas. Ikaw na ang magiging tagagising niya tuwing umaga at ikaw ang mag-aasikaso hanggang sa matulog siya sa gabi. Ngayon, gisingin mo na si young master. Bilisan mo na dahil baka mahuli siya sa eskwelahan. Isang kalokohan. Siya daw ang batas sa bahay na ito. Nagpabaliw ba siya? Hindi ako makapaniwala. Naging personal maid ako ni Tao Mingse. At kailangan ko siyang gisingin palagi. Ang trabaho'y trabaho. Parang pangkaraniwang araw lang. Tao Mingse? Sir Tao Mingse, oras na napagising. Sir Tao Mingse, gumising ka na. Gumising ka
ka na, baka malate ka. Ano ba to? Wala man ng reaction. Kung matulog parang patay. Ito ang unang pagkakataon na matitigan ko siya ng malapitan. Matangusin pa ng ilong niya at mahaba ang mga pilik mata. Ano ba, Rico? Bitiwan mo ako! Bastos ka talaga! Bastos ka! Bastos! Aray, ano ba? Bakit mo ba ako inahampas ng unan? Inaano ba kita? Bakit hindi kita hahampasin? Nagtutulog-tulugan ka! Mali ka na akala. Panaginip lang pala. Siguro bastos yung panaginip mo, no? Ang aga-aga kung ano-ano iniisip mo. Pwede bang pigilan ng panaginip? Bakit ka namumula? Hindi, no? Tumayo ka na nga dyan. Malilate ka na. Talaga? Okay yan pare ah. Personal maid mo na ngayon si Sansay. Ibig sabihin 24-hour personal services? Pinabilib mo talaga kami sa'yo ngayon, ha? Siguradong malaking insulto yan sa Reyna. Teka, ibig sabihin sabay kayong papasok sa school at sabay din kayong uuwi? Tapos sabay din kayong matutulog sa gabi? Wala na kayong pakialam dyan. Okay lang yun pare. Tumawag nga pala si ate kahapon. Suportahan daw natin si Sansay. Ayaw daw niyang makakita ng may minamanipilit na tao. Tulad nung nangyari sa kanya. Pero kung titingnan mo naman, mukhang maayos ang lahat. Teka, kung personal maid mo na ngayon si Sansay, dapat pala samantalahin mo na. Katulad na sinabi namin sa'yo noon. You know? Alam mo na, yun bang... Alam mo na. Alin ba? Alam mo na. Ano bang alam ko na? Ano ba? Bakit hindi mo makuha? Wala, laos yang si Asi. Napipipi kay Sanchay. Laos talaga. Bakit ba wala kayong mapag-usapan kundi ako? Wala ka kasing ginagawa. Tama. Titigil kami kung tatawagan mo siya at sasabihin mong pupunta ka sa kwarto niya mamaya. Nababaliw ka ba? Ay. Gagawin ko na nga. Akala nyo natatakot ako. Ako na magdadial. Hello? Sansay, hintayin mo ako sa kwarto mamaya alas 12 ng gabi. Ayos! Naku, malapit na mag-alas 12. Paano na ngayon yan? Ano ba kasing binabalak niyang gawin? Naku. Total, nakalak naman yung pinto. Kunwari natutulog ako. Hindi pwede. Sigurado meron siyang duplicate. Ano nga kayang pwede kong gawin? Iniisip ko palang gusto ko nang umiyak. Ang lalaking yun talaga, hindi man lang niya iniisip ang damdamin ng iba. Basta gusto niya, wala siyang pakialam. Diyos ko naman, patulugin niyo na sana ang lalaking yun. Malaki tong kahihiyan. Ako ang personal maid niya. Kapag nagpumilit siyang pumasok dito ngayong gabi, sexual harassment yun. Tama, yun na lang sasabihin ko sa kanya. Hindi pwede. Hindi nga pala nakakaintindi ang lalaking yun kahit anong gawin kong paliwanag. Kung ganun, maghihintay na lang ako sa binabalak niyang gawin. Kailangan tumakas ako. Pupunta ako sa bahay ni Xiaoyu. Ano man ang mangyari, bahala na bukas. Pagong ka ba't ang bagal mo kumilos? Gabi na kasi kaya naisip... Tumigil ka na. Meron tayong gagawin ngayong gabi. Hindi ba pwede bukas na lang? Hindi pwede. Halika na, Hindi bilis. natin pwedeng